Naimbag na aldaw tayo amin itakakabsat. Itatakit agluto tayo iti nakaimimas nga Ilocano nga pinakbet. Ngayon naman ay tuturuan ko kayong magluto ng tunay na Ilocanong pinakbet. O sige, magluto na po tayo. Ito po ang ating mga ingredients. Kamatis. Ayan. Siling hindi po maanghang. Sa Ilocos po may tinatawag po kaming siling duwag. Okra. Bali, tinanggal ko lang po yung dulo niya para hindi po madulas. Ito rin po yung sibuyas, bawang, at seasoning powder. Ayan. Ito rin pong ating sitaw. Ito po yung ating bagnet. Sa susunod ko pong video, ituturuan ko po kayo paano gumawa ng bagnet. Spring onion or ang tinatawag po nating lasuna. Ayan. Ampalaya at ang talong. Ayan. Binabad ko po sa tubig para hindi mangitim. Ganon din po sa kamote na nagpapatamis po sa ating pinakbet. At ito na ang pinakabida sa ating recipe na ang ating bagoong isda. Sa Ilocanong pinakbet, hindi po tayo gumagamit ng bagoong alamang. Ang una po natin ilalagay sa kaserola ay ang mga kamatis. Kung maaari po piliin nyo yung mga hinog para mas juicy po ang mga ito. Then lamasin nyo po kung maaari. Isunod po natin ang mga bawang at sibuyas. Pwede rin po kayong magdagdag ng luya kung gusto po ninyo. May ayaw po sa luya dito sa bahay kaya hindi po ako maglalagay ng luya. What? Haluin lang po nating maigi. Ayan. And then, idagdag na rin po natin yung seasonings natin. Kayo po kung anong gusto nyo pong ilagay. Pwede rin po kayo maglagay ng bitchin or magic sarap. Nasa sa inyo po yun. Then, ilagay na rin po natin ang mga in-slice po nating bagnet. Tandaan po ninyo, ang pinakbet recipe ay wala pong exact measurement ang mga ingredients. Nasa inyo po yun kung gaano po karaming gulay or sahog ang gusto po ninyong ihalo. Ito po yung tinatawag natin one-pot recipe. Then, unahin po nating lutuin ang kamote. Ayan. Dahil ito ang pinakamatagal maluto sa lahat at ang kamote ay nagbibigay ng tamis sa ating pinakbet. Then, magdadagdag tayo ng half cup of water. Then, magdadagdag na po tayo ng bagoong isda. Tansyahin nyo lamang po ang paglagay dahil pwede pa rin po tayong magdagdag kung matabang po mamaya. Then, takpan lang po natin and we will cook this for about 5 minutes. Ayan, after 5 minutes, i-layer na po natin ang ating mga gulay. As a general rule of thumb, unahin po natin ang medyo matagal maluto. Ayan na po ang talong. Lagyan na natin ang ating talong. Then, ang sitaw. Ayan, nilagay natin. Ayusin lang natin ang paglagay. Lagyan na rin po natin ang ating lasuna or spring onion. Ito po wala pong problema, pwede po nating idagdag anytime. Yan, sunod natin ang ating okra. Yan. Napakasustansya talaga ang pinakbet, di ba? Puro gulay. Ayan. Yan, idagdag na rin natin tong mga sili. Ang panghuli po nating ilalagay ay ang ampalaya. Ihuhuli po natin ito para hindi po pumait ang ating sabaw. Baka nagtataka po kayo kung bakit hindi po ako maglalagay ng tubig. Sapat na po sa pagkakahugas ng mga ito at kusang magtutubig po ang mga gulay during the cooking process. Ayan, takpan po natin and we will cook it for 7 minutes. Ayan, check po natin. Wow, ang sarap! Ayan, luto na po. At this point po, haluin na po natin ang ating pinakbet. Pero, ang gagawin po natin ay shake po natin ang ating kaldero. Kagaya niyan. Ayan, check po natin kung nahalo na po. Tignan natin. Oh, wow! Tignan nyo yan.
Ayan, yung kamuti po nasa ibabaw na at yung mga ibang gulay nasa ilalim na rin. Then, i-continue lang po natin itong lutuin for another 3 minutes. Ayan, luto na ang ating pinakbet. Yes! May kayon kakabsat, ramanan tayon. Pero bago po ang lahat, kailangan po natin itong tikman. To make sure po na balance po ang alat ng ating pinakbet. Sarap. Ayan, ipapakita ko po sa inyo, maski na hindi po tayo nagdagdag ng tubig kanina, ayan, mayroon pa rin po siyang sabaw. Ayan. Kasi po, magtutubig talaga ang ating mga gulay. Ito po ang sikreto dyan. Once na kumulo na po, turn down natin ang heat to low. Ganyan lang po kasimple. Ayan na po ang ating masarap na Ilocanong pinakbet. Ayan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pinakbet sa Ilocano? Ang ibig sabihin po niyan ay pinakbet. What? Or to shrink. The reason being kaya hindi tayo naglagay ng tubig at dahil gusto nating mag-shrink yung ating mga gulay. Wow! Okay, yan po ang ating recipe ngayon. Sana po nagustuhan po ninyo. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalilimutang pindutin ang bell button para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga bagong recipe. Thank you so much. Bye!